What's up mga kabayan? Kamusta kayo? Welcome back to another vlog. At kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button at yung bell button at sana pindutin nyo yung on para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So pag-usapan po natin yung pitong benefits. Ano-ano nga ba yung pitong benefits na makukuha natin sa SSS pag isa kang miyembro ng SSS? So itatakel po natin isa-isa. So ano nga ba yung mga benefits na nakukuha natin sa SSS? Baka ang pagkakalam nyo lang po is retirement benefits at yung sinasabi nilang burial benefits. Pero hindi po. So may pito pong sinasabi ang benepisyo sa SSS. So andito na naman po yung mahiwagang pamphlet na naging trending sa aking YouTube channel. Doon sa nag-explain ako tungkol sa 10 years ng paghuhulog ng maximum na 2,400. So dito ko po kinuha dito sa pamphlet na to na ibinigay nakuha ko sa Brussels Embassy dito sa Belgium. So pero pagbabasahin po natin itong pamphlet na to is galing po siya sa SSS London. So ibig sabihin binigyan lang ng kopya dito naman sa Embassy ng Brussels. Pero actually, galing to ng London SSS. Kasi may SSS kasi doon sa London. Dito naman sa Belgium, wala po. So, kaya nagpadala po sila ng kopya or pamphlet para sa mga OFW na tulad po namin. So, ano nga ba yung nalaman ko dito sa pamphlet na to? Yung pitong benepisyo na makukuha natin pag member ka ng SSS at kung qualified ka. May tinatawag silang long-term benefits. Ano nga ba itong mga long-term benefits? So long-term benefits at short-term benefits. Pero pag totalin po natin yung long-term benefits at short-term benefits is kung totalin natin lahat, 7 po na benefits yun na makukuha natin sa SSS. Dito sa long-term benefits, isa na nga po itong retirement na sinasabi nila. So pag sinabi nating retirement benefits, ibig sabihin yung pension po ng qualified SSS member. So ibig sabihin, lagi ko pong inuulit, at least nakapagkompleto po kayo ng 120 months sa paghuhulog ng SSS para qualified po kayo na magpensyon o tumanggap ng pensyon sa SSS. So yun yung sinasabi nilang long-term benefits, isa yan yung retirement benefits. At isa pa dito, nakapaloob dito sa long term is yung disability. So itong disability po is kasali po siya doon sa long term benefits, yung disability. So ibig sabihin, kasi dito sa nakapicture na nilagay ng SSS, kung makikita po natin, is naputol yung paa niya na. So, ibig sabihin, hindi na pwedeng magtrabaho yung isang SSS member. Kaya long-term benefits po ang binibigay dyan sa disability na sinasabi nila. At ang sumunod dun sa long-term is death. Death. Bakit po sinabi nilang death? Kasi halimbawa na kung may asawa ka, yung pension mo mapupunta kay asawa for life. So 100% na mapupunta yung pension mo sa asawa mo. For life niyan tatanggapin habang buhay siya. At kasama ng dependents mo na
below 21 years old. Yung mga anak nyo pong below 21 years old, makaka-receive din ng benefits kung namatay na yung mismong member ng SSS. So ano naman yung mga short-term benefits? Ibig sabihin, hindi masyadong katagalan, hindi for life. Ito yung mga pansamantagal. Pero pansamantala lang po, ibig sabihin ng short-term benefits. So ito yung funeral. So actually ito is nakuha po na yung father ko po nung namatay is nagbigay po sila ng 20,000 burial benefits. So nakuha po natin. So one time, big time lang po yung 20,000 para sa tulong. Kasi member po siya ng SSS. At ang sumunod dito sa short-term benefits is yung sickness. Kung may sakit po kayo. Pwede po kayong mag-file ng sickness benefits doon sa SSS. Lalong-lalo na kung employed kayo or kasalukuyang naghuhulog kayo ng SSS. So, pwede po kayong mag-file ng sickness benefits sa SSS. Ibig sabihin, at least 4 days, 5 days, binabayaran po yan ng SSS. Kung may sick kayo, hindi kayo nakapasok sa trabaho. Yun po ang ibig sabihin ng sickness benefits. Ano pa po yung short-term benefits na nakapaloob is yung maternity. Yes po, napakahalaga po. Pag SSS member, kayong mga lalaki, siyempre dapat i-member nyo din po yung asawa nyo. Kasi pag nabuntis nyo po yung asawa nyo, may benefits pong makukuha. Yung sinasabi nilang maternity benefits. So, totoo po yan kasi naranasan namin na mag-asawa. Lalong-lalo na nung pinanganak namin yung pangalawa, is nag-file kami ng maternity benefits. So, madali lang pong mag-file ng maternity benefits. Kailangan lang po ng ultrasound. Pag nagpapa-ultrasound kayo, kailangan nila ng mga kopya na yon at yung billing nyo doon sa hospital, yung last billing nyo sa hospital. Yun po yung dinala namin noon nung nag-file kami ng maternity benefits. Pwede nyo i-file yun, maternity benefits, bago pag malapit ng mga anak. So, umpisan nyo na pong i-file yon para at least mabilis po yung pagka-release ng maternity benefits. At least nagsimula na kayong mag-file. Tupalo na lang po yung parang resibo ng ospital. Para at least nag-report na kayo na buntis si Mrs. Nakita nila. So, ibig sabihin, magkakaroon kayo ng maternity benefits. So, importante po na at least nakapaghulog si Mrs. ng at least 12 months para ma-qualified po sa maternity benefits. At ang isa pa at last na benefits na 7 makukuha natin is yung sinasabi nilang unemployment benefits. So kaya sinabi po dito, 7 benepisyo ng SSS. Nakalagay po dito. So yan po yung 7, may short-term at long-term benefits na sinasabi. So ulitin ko po yung long-term benefits is yung retirement, disability, at death. At yung short-term naman is funeral, sickness, maternity, at unemployment pag nawalan ng trabaho. So yun po yung 7 benepisyo na pwede natin kunin pag SSS member ka at qualified ka na makakuha ng mga benefits na to. So 7 po. So lagi nyo pong tatandaan yon. Sayang naman, pera pa rin yon kahit papano. So maganda nga kasi nung mga anak si Mrs. at least
may dumating po, cheque po yun noon, panahon na yun. Cheque po na binigay, yung maternity benefits. So halos kasi normal siyang nanganak noon at hindi naman kataasan yung pinaghuhulog namin sa SSS. Kumbaga minimum lang po yung hulog namin noon. At least nakakuha siya, kung hindi ako nagkakamali, is 8,000 pesos ang nakuha niya na maternity benefits. So ibig sabihin na minus sa bill namin sa hospital kahit papano. So kumbaga sa sinasabi nilang laman tiyan pa rin 'yon. So yun po. Pero ang maternity benefits po is kung maximum po kayo naghuhulog ng maternity benefits, parang nabawi niyo din po yung hinuhulog nyo sa SSS pag nag-maternity benefits yung asawa nyo. Kasi nga po, kung maximum, maganda-ganda po ang benefits na makukuha ng inyong asawa. Kasi pag sinasabi dito sa bagong contributions natin sa SSS na 20,000 na nga po yung average monthly salary. So pag i-compute, yung pinakamataas na makukuha ng miscarriage, ibig sabihin nakunan, is 40,000. Pag normal naman sa cesarean, 70,000 po ang maternity benefits na makukuha na ngayon. Pag maximum po kayo naghuhulog ng SSS. So yun pong napakalaga, no? 70,000. So halos parang libre na. Kahit cesarean si Mrs. 70,000. Libre na. Parang libre na yung bill nyo sa hospital kung naghuhulog po kayo ng maximum. Ganun po kaganda ang SSS, mga kabayan. So yun lang po, at kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button at yung bell button. Sana pindutin yung all para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. At huwag nyo na din kalimutang i-like, i-share, at mag-comment po kayo sa baba sa lahat ng mga katanungan nyo. Ngayon, salamat and God bless, mga kabayan. Babush!